Ah, may napansin lang ako sa motor niya kasi. Mukhang marami siyang violation eh. Boss, ito. Oh, mukhang marami kang violation. Okay, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa aking mga minamahal, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatrol dito po sa Metro Manila. So we are now conducting a patrol dito po sa lungsod po ng Maynila, dito po sa District 1 as part of my job as a police officer para po sa police visibility. So ito po yung kadalasan araw-araw po natin ginagawa. Sa gayon po is ma-maintain po natin ang peace and order sa ating mga nasasakupan. So ikot po muna tayo, medyo matraffic po. So nakuha na rin po pala natin, no, yung mga Bibles po na binili po natin, no? At yun po ay dahil sa tulong po ng aking kapatid sa pananampalataya na si Brother Joseph, si Doc Joseph de Guzman at ang kanyang may bahay. Maraming pong salamat sa inyo maraming salamat po sa Panginoong Diyos, no, sa buhay po ninyo, sa puso po na kanyang ipinagkaloob po sa inyo. So ngayon po sa oras po na to ay sa magpapatrol po tayo dito po sa Maynila. Papakita po natin na ang pulis po ay nasa kalsada, nagsisilbi sa komunidad upang panatilihin ang kaayusan, katahimikan, no, at kapayapaan habang tayo po ay nasa kalsada. So sige po. So ngayon po ay maglilibot po tayo. Siyempre sa ating pagpapatrol, no, hindi po dapat mawala po, no, ang ating nakagawian na bilang isang pulis at bilang isang evangelist din at the same time, isang pastor din ho. Tayo po ay magbabahagi po, no, ng kanyang salita. Sa kung sino man po, no, ang ating maihintuan na willing makinig po sa kanyang salita. And ganoon pa man, meron din po tayong nakahandang regalo, no, sa taong yon, kung ano man po yung bagay na pwede nating maitulong sa kanya. So bilang isang pulis, no, again, hindi lang po kami nandito para panatilihin po ang kapayapaan, ang kaayusan. Hindi po, nandito rin po kami, pwede po rin po kami malapitan at pwede rin po kami makatulong din po, no, pagpagamit sa Panginoon upang tulungan ang mga tao na nais niyang tulungan. So sa oras po na to ngayon ay sige po, magpatrol po muna tayo. Meanwhile, so medyo mainit-init po ang tanghali po natin, no. Mainit-init ang tanghali po. So sa mga nagmumotor naman po dyan sa labas, so tayo po ay mag-ingat po palagi. Lagi po natin susuotin po, no, ang ating helmet po. At at the same time, dapat lagi po natin dala-dala po, no, ang ating mga lisensya. Ikot po tayo. Okay. So ayun, target locked. May napansin ako rito. Mukhang ito na yata, mukhang siya yata yung pwede nating ating matulungan. Kung hindi na maganda yung takbo ng gulong na itong kasama natin na to, Boss, magandang umaga. Magandang tanghali. Boss, kilala mo may-ari na itong motor na to? I-grab po. Nandiyan po ba kaya siya sa loob? Pwede ba bang pwede bang patawag? Meron lang akong may napansin lang ako sa motor niya kasi. Okay lang ba? Salamat Okay. So ano kaya magiging reaction ng Grab rider na to, no, kapag po na natin, kapag sinabi natin talaga sa kanya kung ano talaga ang motive natin, bakit natin siya pinatawag. So paprank lang natin siya ng konti. May napansin lang ako sa motor niya kasi. Mukhang marami siyang violation eh. Boss, ito. Mukhang marami kang violation.
Una, mas cute ka sa akin. Mas pogi ka kaysa sa akin. Tapos hindi ka pa naka-face mask. Oh. Hindi, actually, kaya ako nahinto. Yan nga, may violation ka. Rehistrado ba itong motor mo? Rehistrado. Pwede ba makita? Okay lang? Yung rehistro ng motor mo tsaka lisensya? Okay lang ba makita? Sige, pwede ba makita nga? Okay, gusto ko lang makita. Sige, mamaya, bigay mo sa akin ha. Ito yung tanong ko sa'yo, bakit yung gulong mo, pudpud na? May pamilya ka ba? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya madulas ka? Ha? Wala ka pang pampalit. Hindi ka ba natatakot baka mamaya pamilya mo hindi mo na mauwian? Dahan-dahan ka lang magpapatandar, di ba? Magkano ba gulong ngayon? Gusto mo ba bang palitan ngayon yan? Gusto mo bang palitan ngayon yan? Isang tanong lang, oo hindi lang naman di ba? Gusto mong palitan ngayon yan? Gusto mong palitan? Kung gusto mong palitan yan, pwede ka ba sumama sa akin ngayon? Oo hindi lang naman ang sagot di ba? Oo. Hindi. Ayaw mo ba? Ano pangalan mo? Jobit, sir. Jobit? Timan, okay. Ako nga pala si Police Corporal Loridia. Dito ako nakasay sa Manila. Ako yung pulis ng Panginoon na namamahagi ng salita ng Panginoon. Kaya lang, nakita kita, sabi ko bago kita bahagian ng salita ng Panginoon, gusto ko munang busugin yung pangangailangan mo. Okay lang ba yun? Sige. Pwede ka sumama. Gusto mo, sama ka pa ng backup mo. Baka mamaya, isipin mo, kikidnapin kita. Okay lang ba sa'yo? Alam mo ba yung Takara? Alam mo yung Takara tires? Oo, 10th Avenue. Ayaw mo ba? Papalitan ko na yung gulong mo Ayaw mo ba? Ligaw, sino gusto sumama sa kanya? Para may backup siya susunod ka sa akin. Ayaw mo ba? Papalitan natin gulong mo. Pero bago natin palitan ng gulong, sige dula lang, bibigay ko sa iyo yung pinaka-importanting bagay talaga gustong bigyan ng Panginoon sa iyo, Pero bago pa yan, syempre palitan, gusto ko muna kasing ayoko kitang mag-grab, ayoko kitang mag-deliver ng ganyan ng gulong mo kasi totoo lang napaka-delikado niya, Alam mo, konting lang to, slide na to. Na-experience ko na yan ganyan. Talagang mahirap. Unang-una, may pamilya, ilan anak mo? 3 na anak mo. Napakahirap para sa iyo, lalo na pag umuulan, di ba? Lalo na pag nagmamadali ka, di ba? Sa deliver. Pag madulas yan. Wala pa namang ABS to, sige. So, nakita ko kasi nagpapatrol ako dito, nakita ko kasi medyo yung gulong mo hindi maganda. Sabi ko, sige, baka ito yung tao na gustong tulungan ng Panginoon, Bukod sa pagiging pulis, pastor din ako. Gusto kitang bahagian ng salita gusto kong paramdam sa iyo yung kabutihan ng Panginoon, So dahil dyan, sumunod ka sa akin. Pupunta tayong Takara. Saan ba magandang daan? Pag ganun, kasi dito, pag ganun, dire-diretso, tapos okay, sana ka? Anong sasabihin mo sa ano ka ba? Malungkot ka ba? Masaya ka? Parang malungkot ka yata Huwag na lang kaya. Sige, halika, sumunod ka sa akin. Pupunta tayo doon sa Takara. Salamat sa inyo. God bless sa inyo Pulis ng Panginoon, Moto Patrol Vlog. Sa sticker, wala pa ako sticker, pero Bible, pagbalik ko, bibigyan ko kay Light dito. Next time sticker, bibigyan ko kayo Like nyo yung page natin, Pulis ng Panginoon, Moto Patrol Vlog. Mamaya, makikita nyo dito sa kanya mamaya pagdating Okay, sige, tara. Picture. Kayo pag safety mag face mask kayo palagi, may COVID pa Tsaka sa pagmamaneho, dahan-dahan lang tayo palagi Isipin natin palagi na mayroon tayong pamilyang uuwihan, okay? Huwag natin tipirin yung sarili natin sa gulong, siguro konti lang yan, magtanong natin So ngayon pare, tara, sumunod ka sa akin Okay, so nandito na po tayo ngayon sa 10th Avenue. So malapit na po tayo sa Takara Tires, kakanan na po tayo. So natutuwa lang ako dahil nakita ko po sa mukha po ng ni Kuya Grab yung tuwa at yun nga, sa kadahilanan nga na hindi siya makapagpalit ng bagong gulong. So dahil nga ako sa kakapasan nga po niya sa budget, dahil siguro sapat lang din yung kinikita niya para sa kanyang pamilya, pero yun pa man, papasalamat tayo sa Panginoon sa paggamit niya sa pagkakataong ito upang ipahatid ang kanyang tulong. Ito
dito kay Kuya Grab. And I believe, no, maraming tao ang ginagamit ng Diyos, hindi lang po ako, marami pa po tayong ginagamit ng Panginoon, no, sa mga oras na ito para ipatid niya ang kanyang biyaya sa mga taong nangangailangan. So sa mga kababayan din po natin, no, na maliit o malaking bagay, maaari po nating gawin kung ano man yung mga bagay na dapat natin gawin, especially pagtulong sa kapwa. Alalahanin po natin na itong mga bagay na meron tayo, yung mga resources po na meron po tayo ay hindi po galing sa atin, lahat ng yan ay galing sa Panginoon Diyos. Okay? So sige, dito tayo kuya. Okay? So ngayon po, nandito po tayo sa Takara po ngayon. At nandito po ngayon na si Kuya Grab. Ano pangalan mo, Kuya? Jobit po. Kuya Jobit, upang ibigay natin sa kanyang tulong. Palitan natin ang kanyang gulong. So sa oras po na to ngayon, no, nandito po tayo sa Takara Tires po ngayon. Kasama natin si Kuya Grab. So sige po, okay lang po. So anong napili? May napili ni Kuya? Ano yung gulong napili mo? Pa? Anong size po? 2080 ka po. Okay. So ang napili po niya is yung Pirelli Angel 9080 po, no? Front, no, and rear po ang papalitan po sa kanya. So salamat sa Panginoong Diyos, no, sa paggamit sa pagkakataong ito upang tulungan po si Kuya Grab driver. Mamaya, no, alam ko, ito yung pinaka-importanting bagay na ibibigay sa kanya ng Panginoon. God bless po. So, ito na po yung motor niya. Nilas na po yung gulong. Mamaya, tingnan po natin mamaya. Gusto ko makita yung reaction ni Kuya. Paano yung ibutin ang Panginoon sa buhay. So ngayon po, natapos na po yung gulong po niya. Ayan, bagong-bago na po yung gulong ni Sir ni Kuya Reggie, no? Jobit, Kuya Jobit. So front and rear. So from Takara Tires, no? Nakita natin dito, napakabuti po ng Takara. Ito po si Sir Franz. Sir Franz. Okay. So ito si Sir Franz, sa pinakamabait po na pinsan po ng may-ari po ng Takara Tires. So binigyan tayo ng magandang discount para makatulong dito kay Sir Jobit. So Sir, ingatan mo yung binigay siya yung gulong ni Sir. Hira nakakabili talaga yung Diablo Rosso, no? Ang high quality yan. Pangalawa, pasalamat tayo kay Sir John Lorena. Pero una muna sa lahat, Panginoon talaga, no? Sa kanya lahat yun, no? So ngayon, pagkagulong ang usapan, wala po tayo ibang tatakbuhan kundi ang Takara Moto Tires dito po sa Caloocan, pagkakayo po taga Maynila. Marami na rin pong branches to, meron sa Muntinlupa. We have 9 branches po, may Muntinlupa, may Naik Cavite, may Bukawi Bulacan, North Caloocan. Ito main branch natin, South Caloocan. South Caloocan, pinaka main branch to. Teros, QC. Basta mura at quality ng gulong, dito na tayo sa Takara. Dahil dito sa Takara, ikaw ang numero 1. So ngayon sir, ito naman, ito yung pinaka-importanting bagay sa lahat. Ito actually secondary na itong ibibigay ng Panginoon. Itong bagay na to, secondary lang to. Ang pinaka-importanting bagay, bakit tayo nagtagpo, nais ng Panginoon, nakatagpuin ka, no? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, marami talaga tayo, nakakalimot tayo, no? So ito yung ginamit ng Panginoon, itong pagkakataon na to, para ibigay niya sa iyo yung pinaka-nais niyang ibigay, at yun yung kanyang salita, no? Ang Biblia. So ito, bagong-bago po yan, sir. Tagalog po yan, nandiyan na po ang luma at bagong tipan, no? So para sa iyo yan, ito talaga yung pinaka-greatest na regalo ng Diyos para sa iyo, no? Alam mo kung bakit? Kasi ito ang magdadala ng kaligtasan sa atin. Ang nais ng Panginoong Diyos ay magsisi tayo sa ating kasalanan at tanggapin natin sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ang buhay sa mundong ito sandali lamang. Ang buhay sa mundong ito ay hindi permanente, no? Meron tayong buhay pagkatapos nito. Pwede kang buhay na walang hanggang kasiyahan at buhay na walang hanggang kalukutan. Kung gusto mo makamit ang buhay na walang hanggang kasiyahan, isa lang ang kailangan mo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Para makilala po natin siya, kinakailangan nating aralin ang kanyang salita, no? Kaya meron tayong Biblia, ito ang ating pinamimigay sapagkat ito ang pinaka-importanting bagay sa lahat. Si Jesus ang kailangan natin sa ating buhay. Magsisi tayo sa ating kasalanan, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at mabuhay tayo na naayon sa kanyang kalooban. So Kuya Jobit, salamat sa Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente na nagkita tayong dalawa, no? Itong pagkakataon na to ay tinalaga ng Diyos, kaya tayo nagkita. Itong gulong na yan, secondary lang yan. Ito ang pinaka-importanting bagay sa lahat na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, no?
Mamaya pag uwi mo sa bahay, manalangin ka, magpasalamat ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, no? Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, at hingin mo ang kaligtasan at ang kahawaan Niya. Okay ba yan? Sana magkita tayo susunod. Baka pag aral tayo ng salita ng Diyos, bibisitahin kita dun sa McDonald's, ha? Pag doon ka pa tumatambay. O sige, pagka-bisita ko doon, yung ibang mga kasamahan mo, dadala ko rin ng Biblia, ng Bible, para sabay-sabay tayo mag-aaral ng Word of God. Okay? So sige, mag-iingat ka kuya. Pwede ka nang mauna. Oo. Sige, picture muna tayo. Picture. Sige, picture muna tayo. Sige. Yan. So, mag-ingat ka kuya, ha? Dalangin ko na makasama kita susunod sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, no? Na hindi ito yung muling pagkakataon na magkikita tayo, no? Mag-ingat palagi, pagbutihin mo ang pagtrabaho mo, ha, para sa iyong pamilya. Salamat sa Diyos, hindi sa akin, ha? Sa Panginoon tayo magpapasalamat, ha? Tayo, instrumento lang tayo, okay? God bless kuya, mag-ingat ka. Sige. Ingat ka, okay? Ingat. Sa Panginoon ang kapurihan at pasasalamat at kaluguran, kaluwalhatian. Ingat. God bless. Ingat. Ngayon po, no, ang sarap sa pakiramdam na magamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Ito yung mga pagkakataon na sabihin natin na super valuable talaga to, priceless, no? Hindi kayang tumpasan ng kahit anong pera, hindi kayang tumpasan ng kahit anong klase ng palakpak, sapagkat ito yung pagkakataon na kung saan nagkaroon ka ng privilege, di ba, to be used by God for His own glory. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. So sa mga makakapanood po na itong video na to, nitong vlog po na to, dalangin ko na kapulutan po natin ito ng inspirasyon and mga simpleng bagay, no, na pwede po natin magawa para sa ating kapwa. Wag po tayong mag-alinlangan na yun po ay ating gawin, na tumulong. Huwag po natin kalimutan na magpagamit po sa ating Panginoong Diyos. Remember that the resources that we have, lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na ating ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay, ang ating pera, ang ating trabaho, ang ating salapi, no? Ang lahat ng yan ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. We are just a steward of all the resources, material things in this world. Hindi tayo ang tunay na may-ari niyan. Kaya mas maganda po talaga is gamitin po natin ito sa tama. Gamitin po natin ito sa ikalulugod po ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating ipagdamot, huwag po nating solohin, no? Because if we claim that we are followers of God, kung kiniklaim natin na tayo mananampalataya ng Diyos, kinakailangan makita po ito sa buhay po natin. So again, maraming pong salamat po.